sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 7:04. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Ang pagtatapos ng majority block o majority block kay Senator Buntag, welcome sa lain na usab nga hugna sa atoang mga balita. Dinhi sa atoang tulumanon Bantay Balita ngayon. Adlaw karon nga Martes, pitsa 23 nas buwan sa Hunyo tuig 2026. Ihapon kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw nining atong programa. Anaunta sa kahimsog sa panglawas. Ubanay ko ninyo mga amigag, mga amigo. Antod ta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon, din atong ihatod diha kaninyo ang mga labing uwahing balita dinhi sa ato, mga balita sa kauluhan, sa gawas sa nasod, mga balita sa sports, showbiz ug sa lakat sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kay nga produktong Lactopavi. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa nabantog nga produkto Inzumo.
Atong Sibya inyong mabati usab pinagi sa ato ang partner station nga naka-hook up nato karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinaagi sa 95.3 DYAJ One Heart Radio. Mabati og makita usab ta tibuok kalibutan pinagi sa internet. Naka-live taron sa ato ang Facebook page. Sa ato ang Facebook page, pwede na ito mabasa ang inyong mga interaction, inyong mga comments, baka mga greetings ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Sulod lang mo sa ato ang page, Bantay Radio Cebu. O karon sa uluhan sa ato ang mga balita, Bantay Balita ngayon. dinhi sa ato. Presidente Bongbong Marcos ipanghambog ang iyahang DSWD nga walang gutom kitchen. Sa police report, armas nga gigamit sa pagpamusil sa mga estudyante kadtong 9mm Glock pistol nga gigamit usas mga suspitsado San Jose National High School matud pa gikan sa PNP. Pambot na tikyaob sa Olanggo, siyam ka mga pasahero hinuon luwas na. Sa kauluhan, Senador Robin Padilla gitinguha nga ipaubos sa 10 anyos ang minimum age of criminal liability. Sa gawa sa nasod, Prime Minister sa United Kingdom may resign. Sa palahi nga balita di ay babay na dakpan, kuman giingong wa mo bayad sa ihang pariban. O kato ato ang mga headline. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa ato ang mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto-Puffy. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto-Puffy, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lacto-Puffy, 100% natural,
Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Atong oras alas 7:13 na sa Kabuntagon ug karon sa detalye sa atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Ato sang unahon pagdawat ang report kalabot ni adtong nahitabong pagpamusil kagahapong adlaw. Din duha ka mga estudyante na musil sud mismo sa eskwelahan. Detalye sa maong balita to ang dawaton report gikan sa toang kauban. Pinaagi ni Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, nagkaguliyang in town ang mga estudyante ug mga magtutudlo sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte, human sa pagpamusil nga nitabo sa sulod sa eskwelahan pasado alas 9 sa buntag gahapong adlaw Lunes, Hunyo 22 niining tuiga. Sumala sa impormasyon gikan sa Police Station 1 sa Tacloban City Police Office kung TCPO, tulo na ang kumpirmadong namatay samtang 7 pa ang nasamdan sa maong insidente. Pipila ka gutlo human sa insidente, nadakpan ra sa kapulisan ang duha ka sospek sa maong pagpamusil. Kung diin, ang usa sa mga sospek ang nasikop sulod sa eskwelahan, samtang ang usa nadakpan atol sa hot pursuit operation sa mga otoridad. Ang duha ka sospek ingong mga estudyante sa maong eskwelahan. Naibawan nga ang usa sa mga armas gigamit sa pagpamusil nga usa ka Glock 9mm, usa ka service firearms usa ka policewoman nga iyaan sa maong suspetsado ug laing kalibre 38 nga nakarehistro sa usa ka security agency diri sa Cebu City. Sa investigasyon nakuha ang 40 ka mga basiyo sa bala sa crime scene. Tataw og klarong adunay intensyon ang gibuhat sa mga estudyante kay nilapas man ang ihap sa mga bala nga capacity lang sa usa ka magazine. Busa makita nga aduna pa kini laing magazine nga gidala-dala ang maong suspetsado. Subay nini nagpagawas ang Department of Education Regional Office 8 ug opisyal nga pahayag ug giasoy nga dunay dakong kabalaka sa mga nahitabong pagpamusil. Matod pa sa DepEd, diyang naibal-an nila ang insidente, nakig-koordinar dayon sila sa Philippine National Police, Schools Division's Office o sa mga opisyal sa eskwelahan aron masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa mga estudyante, magtutudlo, non-teaching personnel o uban pang mga individual sulod sa campus. Sa maong panghitabo, daling gisuspenso ang mga klase sa maong eskwelahan samtang padayon ang investigasyon sa insidente nga karon gitutukan sa mga otoridad. Samtang nangayo ang DepEd og mga pag-ampo alang sa kaluwasan og dali nga pagkaayo sa mga naapektuhan sa maong trahedya. Ang maong insidente gi-question dayon sa daghang mga magbabalaod sa social media nunot sa balaod nga nagprotekta sa mga minor de edad nga dili mapriso o galing makalapas og makasala sa balaod. Kabantay Radyo, hangtod kano sa pamapitol ang mga insidente nga involve ang mga minor de edad. Ang Bantay Radyo nagtuktok sa mga kasing-kasing sa mga ginikanan nga gabayan og disiplinahon sa saktong giya ang mga anak para dili madala sa dawtang impluwensya og dili masalaag sa sayop nga dalan. Kini angay nga ikabalaka sa umaabot nga mga henerasyon kung wala himuon nga balaod nun kabahin sa maong panghitabo. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita.
Daghang salamat Ray Alquizar sa imuhang report. Naghatod sa atong oras alas 7:17 sa Kabuntagon. O karon sa dugang mga balita dinhi sa ato, gipanguluhan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang paglusad sa Walang Gutom Kitchen sa dakbayan sa Sugbo nga gipasiugdahan usab sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Nitambong sa maong kalihukan sila si Governor Pamela Baricuatro o Cebu City Mayor Nestor Archival. Ang Walang Gutom Kitchen usa ka community service center nga gitukod aron makatabang sa mga way kapuy-an, mga nagkinahanglan og sa pamilyang nagatubang og kagutom pinagi sa paghatag og libre og masustansyang pagkaon. Sumapas DSWD, nihatag kini og pamahaw sugod alas 6 sa buntag samtang muhatag usab sila og paniudto alas 11 sa buntag. Ang maong serbisyo alang sa mga mapiling benepisyaryo ug sa mga kwalipikadong individual ngang mangayo og tabang. Ang Cebu City Walang Gutom Kitchen mao na karon ang ikaduhang pinakadakong pasilidad sa programa sa tibuok nasud, sud lamang sa pasilidad sa sunod sa pasilidad sa Pasay ug kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno batok sa kagutom ug malnutrisyon sa mga vulnerableng komunidad. Bantay Balita. Alas 7:19. Patrol vehicle Cebu City nakaligis og iro patay. Patay ang usa ka hero human giingong naligsan sa usa ka patrol vehicles barangay Lahog, dakbayan sa Sugbo niadtong nakalabayng adlaw. Suma sa tag-iya ni si Apol Lester Perolino Jr. Nahitabo ang insidente pipila ka minuto human migawas ang ilang iro sa ilang panimalay aron mangita kaniya. Matod sa tag-iya iyang giatubang ang driver sa patrol vehicle nga gingong usa ka barangay employee nga nagsulob og BPSO uniform. Gingon usab niya nga ang driver unang mitubag nga abi niya og batulang ang ihang naligsan apan ulahi na nga miingon nga wa di ay siya makabantay. Dugang pastag iya, adunay mga saksi ug CCTV footage nga mahimong makatabang sa pagpatinaw sa nahitabo. Tungod sa insidente mipadayag og dakong kasubo ang tag-iya ug mingon nga nagplano siyang mosangat og formal nga reklamo ngadto sa mga hingtungdan nga otoridad. Bantay Balita. Alas 7:20 sa Kabuntagon, maayong buntag, may pagpaminaw. Joe Dennis Aguanta Jr. Gikan sa lungsod sa Balamban. 40 ka mga parisan nakapahimo sa libreng mass wedding sa Danau City. Mingon og aydo ang 40 ka mga parisan atol sa libreng mass wedding nga gipahigayon sa Danau City ni adtong Hunyo 18. Isip kini kabahin sa pagsaulog sa ika-65 nga anibersaryo sa pagkasyudad sa Dakbayan. Ang seremonyas gipangunahan ni Ivy Durano uban sa mga opisyali sa Dakbayan ug gipahigayon sa Santo Tomas de Villanueva Parish. Sa iyang mensahe, gibutyag ni Durano nga ang maong kalihukan dili lamang usa ka seremonya sa kasal, kundi usab usa ka selebrasyon sa gugma, paglaom ug pagtuo. Ipasabot usab niya nga ang programa ipasiugdahan sa administrasyon ni Ramon Durano III aron matabangan ang mga nagtiayon nga dugay nang nag-ipon apan wa pa mapakasal tungod sa kakulangan sa pinansyal nga kahimtang. Libre usab nga gihatag sa Dakbayan ang reception ug pagkaon alang sa mga bag-ong kasal ug sa ilahang pamilya. Ang programa sa mga magtiayon nga nag-ipon na sulod sa 5 ka tuig o labaw pa og dunay mga anak aron mahimong legal ang ilahang panaghiusa. Sa pagtapos sa kalihukan, giawhag ni Durano ang mga bag-ong kasal, kalig-unon ang ilang kaminyoon, pinaagi sa pagsinabtanay, pagrespeto, maayong komunikasyon ug labaw sa tanan, pagtuo sa kahitasan.
Bagol-bagol nga nakitaan sa umahan sa San Fernando, Cebu. Padayong giila karon sa kapulisan. Padayon ang investigasyon sa San Fernando Municipal Police Station aron mailhan ang usa ka kalabira nga nadiskubrihan sud sa usa ka umahan dito sa may barangay Sangat, San Fernando, Cebu. Ang bagol-bagol na diskubrihan ni adtong alas 10:17 buntag sa usa ka maintenance o farm caretaker nga si Joey Sabala samtang nagtrabaho sulod sa Santiago Tanchan Multi-Farm Agro Development Corporation. Base sa inisyal nga investigasyon, ang nakitaan gituhang dugay ng nabulok og nahabilin na lamang ang maong bukog, busa wa pa matino sa mga otoridad ang identity sa biktima. Gikoordinar dayon sa kapulisan ang insidente ngadto sa scene of the crime operatives sa Talisay City alang sa forensic examination ug dugang pang pagproseso sa ebidensya. Padayon ang investigasyon aron mailhan ang biktima og matino ang tinuod nga hinungdan ug kahimtang sa maong insidente. Bantay Balita. Alas 7:23, may pagpaminaw, may pagtanaw. Ranil Buhia Agwa. Pambot na tikyaob duol sa Ulango, siyam ka mga pasahero na luwas. Luwas ra ang siyam ka mga pasahero sa usa ka pambot nga natikyaob kagahapon dito sa kadagatan sa Sulpa Island duol sa Ulango. Suma sa inisyal nga impormasyon, padung unta ang pambot sa Panganan Island aron motambong og kasal sa dihang napagngan kini og makina. Tungod sa kakusog sa balod ug dili mayong kahimtang sa panahon natikyaob ang nahisgutan nga pambot. Diha-diha nga niresponde ang Philippine Coast Guard uban sa mga rescuers ug malampusong naluwas ang tanang siyam ka mga pasahero, lakip na ang mga tripulante. Giyawhag ang mga mangingisda ug mga biyahero sa dagat nga padayon nga subayon ang weather advisories ug sundon ang safety protocols ilabi na panahon sa dili mayong kahimtang sa panahon. Bantay Balita. Suspendido karon ang mga klase sa mga tunghaan sa Tacloban human sa nahitabong insidente sa pagpamusil San Jose National High School kagahapong adlaw. Suma sa memorandum nga gipagawa sa Department of Education Schools Division of Tacloban, lakip sa mga tunghaan nga adunay class suspension ang San Jose National High School, San Jose Central School ug Manlurip Elementary School. Ang maong lakang gihimo aron hatagan og panahon ang komunidad sa eskwelahan sa pag-atubang sa nahitabo ug aron masiguro ang kaluwasan ug kaayuhan sa mga estudyante, mga magtutudlo ug mga kawani. Giyawhag usab ang mga ginikanan ug estudyante nga magpadayon sa pagsubay sa mga opisyal nga pahibalo gikan sa Department of Education ug sa lokal nga kagamhanan alang sa dugang nga mga updates. Bantay Balita. Samtang DepEd Central Office officials nibisita sa mga naangol nga tinun-an dito sa Tacloban. Nibisita ang mga opisyal sa Department of Education Central Office nga mga estudyante nga naangol sa insidente sa pagpamusil dito sa may San Jose National High School sa Tacloban City. Ang pagbisita gihimo aron personal nga masusi ang kahimtang sa mga biktima ug masiguro ang ilang kaluwasan. Lakip aron mahibal-an ang ilahang dugang nga panginhanglan atol sa pagpangayo og tambal ug pagbangon gikan sa nahitabo. Ang pagbisita gihimo aron padayon usab ang koordinasyon sa Department of Education ug sa Philippine National Police, lakip na ang Social Welfare and Development aron mahatagan og angay nga suporta, psychosocial intervention ug uban pang serbisyo ang mga naapektuhang estudyante, mga magtutudlo ug mga pamilya. Padayon ang pag-ampo alang sa hingpit nga pagkaayo sa mga nasamdan ug kalig-on sa tanang naapektuhan sa maong trahedya. Bantay Balita.
Alas City, 20 City. Mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw. Konsihal Ike's Mara Bakalan diha sa Barangay Kambuthaw. Good morning sab sa mga taga Purok 8. Ma'am Garland Andales, good morning. Pulis nga gingong tag-iyas armas ana-ana sa preventive custody. Gikumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armeza na ang pulis nga gingong tag-iya sa 9mm service firearms nga gingong gigamit sa usa ka minor de edad na suspitsado sa insidentes pagpamusil dito San Jose National High School ana-ana sa preventive custody sa Philippine National Police. Suma ni Armeza, pagpatigayon ang Police Regional Office Region 8 og impartial og lawom nga investigasyon aron matino ang tanang kahimtang sa insidente lakip ang paagi kon giunsa sa mga minor de edad nga suspitsado, pag-angkon o pag-akses sa mga armas nga giingong gigamit sa krimen. Mipadayag usab ang PRO Region 8 sa ilang lawom nga mahasubo sa mga pamilya sa tulo ka mga biktima nga namatay sa maong trahedya sud mismo sa eskwelahan. Bantay Balita. San Jose Parish nanawagan karon og pag-ampo human sa Tacloban School tragedy. Nanawagan ang mga kaparian sa San Jose Parish sa tanang magtutudlo og miyembro sa komunidad nga maghiusa alang sa pag-ampo human sa trahedya nga nahitabo sa San Jose National High School kagahapong adlaw. Giawhag sa parokya ang tanang mga muhunong sa makadiyot og iampo ang mga biktima, ilang pamilya ug ang mga naangol ug ang tibuok komunidad nga naapektuhan sa maong insidente. Samtang nunod sa maong balita, gikumpirmar ni Alin Ku nga 40 ka mga basiyo sa bala ang na-recover sa crime scene sa insidentes pagpamusil dito San Jose National High School sa Tacloban. Suma pa sa Philippine National Police ang 9mm Glock pistol nga giingong gigamit sa usa ka minor de edad nga suspitsado, usa ka PNP issued firearms nga gi-issue sa usa ka pulis nga destinos Police Regional Office Region 8. Samtang gikumpirmar usab nga ang 38 kalibreng revolver nga giingong gigamit sa maong insidente nakarehistro gyud sa usa ka private security agency nga nakabase dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Dugang pa sa Philippine National Police, base sa ilang inisyal nga investigasyon, ang minor de edad nga giingong migamit sa 9mm pistol nakailis pa og magasin atol sa maong insidente. Padayon ang lawom nga investigasyon aron matino ang tanang sirkumstansya ug posibleng paglapas sa balaod. Bantay Balita. Labyog tas balita sa Mindanao. Face-to-face classes nibalik na sa pipila ka mga munisipalidad sa Davao Occidental. Human sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao, nibalik na ang face-to-face classes sa pipila ka mga tunghaan sa Davao Occidental sugod kaghapong adlaw. Lakip sa mga lugar nga nibalik na sa normal nga klase ang mga munisipyo sama sa Malit, Santa Maria, Don Marcelino. Ang pagbalik sa face-to-face classes gisunod human sa mga assessment ug safety evaluation sa mga hingtungdan nga otoridad aron masiguro nga luwas ang mga eskwelahan alang sa mga estudyante magtutudlo og sa mga kawani. Bantay Balita. Samtang kadtong nag-viral na usa ka taong giputlan og ulo, giingong panaglalis bahin sa yuta maoy hinungdan. Usa ka lalaki ang namatay human giingong grabe nga komprontasyon nga may kalabutan sa dugay ng panaglalis sa yuta dito sa barangay Mauswagon. Base sa inisyal nga investigasyon, dugay ng dunay panagbangi ang duha ka mga kampo bahin sa pagpanag-iya sa yuta. Atol sa komprontasyon, giingong giatake sa suspitsado ang biktima gamit ang usa ka sundang hinungdan sa iyang kamatayon. Human sa insidente, mitahan sa kapulisan ang giingong suspitsado o
karon anaan na kini sa kustudiya sa mga otoridad samtang nagpadayon ang investigasyon ug angay nga legal nga proseso. Bantay Balita. Alas 7:32 sa Kabuntagon, mudawat taglaing report gikan sa gawas, Tabyog tas Dumaguete. Pulis Dumaguete nagpahinumdum sa eskwelahan nga magbutang og dugang seguridad sud sa campus. Detalye sa mga balita ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, so salamat na kabantay ram sa ato ang balita karong buntaga human sa trahedya nga pagpamusil sa Tacloban Public High School sa Tacloban City. Ang opisina sa pulis sa Dumaguete City nagsubli sa mga pagpahinumdum niini sa mga opisyal sa eskwelahan, mga administrador, mga magtutudlo ug mga security personnel nga mohimo sa hingpit nga pagsusi sa mga estudyante nga mosulod sa eskwelahan. So paghinabi sa Bantay Radio ni City Chief Police Don Richmond Kunag, wala sila nagkulang sa pagpahinumdum sa mga eskwelahan apan ilang gipasiugda ang kamahinungdanon sa masugot nga pagbantay aron mapanlipdan ang kaluwasan sa mga estudyante sa kampus. Yawag nila nga magpadayon ang pagpatuman sa istrikto nga pagsusi sa mga bugs aron mapungan ang wala gitugutan nga pagsulod sa mga delikado sa butang sa classroom nga mahimong hulga sa seguridad sa mga estudyante. Gipasiugda usab ni Kunag ang kamingdanon sa mga ginikanan nga hugot nga pagmunto sa ilang kalihukan sa ilang mga anak, pagsiguro sa ilang kaayuhan sa eskwelahan. Yang usab sa hiping nga makig-alayon dayon sa mga kapulisan kung adunay mga kakulian nga mahitabo sa maong tunghaan. Mao ito nakalap nga balita karong buntaga sa lipat ng pasalamatan ang Lacto Pape. Ang Lacto Pape mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini inyong kabarangay na aksyon anong kadila sa probinsya sa Negros Oriental, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghan kayong salamat Alan Rosete sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 7:34. Mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Brother Daniel Noel from Asturias, Cebu. Dawata og dugang report gikan sa gawas ato dawaton live report. Gikan sa tuang kauban nanukad gikan sa Abilianan National High School. Atong dawaton live report gikang Phil Ascendente. Phil? Iman siya na bilis lang mo atuk ka. Yes, Phil. Ako rin sila. Gihingusgad karon dinhi sa dakpay sa sung dinhi sa dakbayan kini human usab ga dunay nahitabo ga shooting incident dito sa San Jose National High School sa Tacloban City diin tulo ang patay og 11 yun aga nahimo ga samaran o man nga duha ka mga estudyante nga nag-edad og 14 gatos 15 anyos aga namusil ngadto sa estudyante hinungdan nga ang mayor sa dakbayan ni mando kini nga pahugtan aga seguridad dinhi sa nagkadaya gatungan hinuon dinhi sa Abiliana National High School aga to aga mga gwardiya do na kini metal detector aron pod nga mauwi mo silbi nga mo detect kung ugali bang adunay mga bugat o mahait nga hinigiban aga dadon ug ugali mang dunay mga estudyante nga matawag na to'y mga saguyon o badlungon inungdan nga ingon ani aga sitwasyon dinhi sa Abiliana National kitang pulis karon no diri sa Abiliana School din kining Abiliana School RAM doon na ni 6,000 ka mga estudyante no 6,000 ka mga estudyante dire nga diin under sa administrasyon ni Principal Evelyn Pilago ingon man si Administrator Roberto Litaba. So nibaga oras sa ato karon ga interviewon si Ma'am Pilago unsay mga precautionary measure nini nga labi na nga doon na nabay gihatag nga
instruction ang Cebu City Government nini nga nagkari sa ilang gatunghaan. Ma'am, live ka karon sa programa ni Ramil Salunoy ang Bantay Balita ngayon. Kumusta? Unsay inyong mga precautionary measure sa Abiliana School? Labi na nga ang inyong tunghaan, imong gialagaran, dunay 6,000 kapin ka bagay estudyante. How to deal na? Good morning, everyone. As far as Abiliana National School, our population right now is actually 5,600, close to 6,000. Right away yesterday when we heard the news, we directly convened and talked with our safety protocol. The first we discussed with the school planning team was to provide, of course, we have metal detectors already with both gates. We have gate 1 or gate 2. We also discussed with our guidance counselor on some of our steps that will be taken up with our class advisors so that the class advisors will also intensify their being vigilant to their students. But I would like to also emphasize that this actually our plan is a shared governance. So we would also like to ask the help of the parents as our partner in line with the follow-up of their children. Rest assured that in Abiliana we look forward because we believe that the safety of our students is always our top priority. We have heard about the support. Of course, our local government is also very concerned. But in our school, we just have our community to look after the welfare of the students. Okay. Ma'am, in kaso do, unsay imong Okay. We also empower our student leaders. Basically, we want our students to also give the feedback. Otherwise, we will not be aware. Yes, Ram? Ram? Failed. Okay, go ahead lang. Our student leaders are also empowered. So, they will also help the school administration to give the feedback. But we told our students, if there are cases of bullying, they must be able to report it to their class advisors or any teacher. In the event na wala mga maista, pwede good sila makana sa office of the principal, office of the guidance counselor, office of our RSD. So daghan mi nya amo ginang remind nila nga i-report so the school can act on that. Naatay mga registered guidance counselors who will also work with the programs in line with the bullying. Okay. We have our campaign on anti-bullying every time during our flag raising. We always remind them. Okay. Ram, ato na lang kuhaan og final statement no si Ma'am Evelyn Pilago, ang principal dito sa Abiliana National High School. Ma'am, mo sa imong final statement nato sa tubagatig paminawan, Luzon, Visayas ug Mindanao, labi na usab dinhi sa dakpay sa Subo nga diin daghan imong estudyante. We will take note that the safety of our students is not solely sa atong eskwelahan. This is a shared accountability. We want the parents to also support our entire community so that our students, our children will be guided enough because siya dako siya nga accountability ba, so atong i-practice ang shared governance basta we are vigilant enough and then mga tagtabang sa mga ginikanan sa ilang mga anak nga ila sa paluapon labi na gyud sa ilang mga exposure to social media because these are the influences manggod of the violent games and others, peers ang ila sang mga friends. So ato gyud siyang kanang subaybayan. Both parents and school will work together because we want our students to be safe in the school and in going home because we want to care and we care for the future of our children. Daghang kaayong salamat. Okay, si Ma'am Evelinda Pilago Ram no ning pag-oras unya si administrator sa Abiliana. Sir, si Ramil Salunoy ato angkurman sa Bantay Balita gayon. Unsay idugang nimo sir sa kwan? Kini pamayag ni ma'am niya labi na sa mga seguridad nato dinhi sa mga estudyante. Okay, good morning. Ang akong gidugang ani nga ako nang giorderan ang Blue Guards, ang atong watchmen to do extra effort nga para pagbantay sa mga bata kung unsa man busod ng rin kinahanglan do lagi sila ma-identify gi sila kung estudyante ba sila o dili. So right now we are also monitoring
students incoming and outing in this school. So nga biyan na super dako man gini abot pa mga ini dito sa Cebu City Sports. So ang tay klase to man tay eskwelahan dito building. Ako sa nang monitor dito ang usod gawas kinahanglan tulad sa ID, dunay uniform, possible karon ma-identify ko sila kung estudyante ba sila dili. Kay delikado kay ni nakita po sentro man kuno dili. Nay daghan manood diri nga mo dili estudyante. Mo na among gibantayan kay mo man mo influence sa mga estudyante diri nga mo labi na kin mga ato karon mga grupo-grupo. Anay niya may kuan diri contact resort. Mo na among gikayan karon. Amo ginagibantayan og bayo. Okay. Si administrator sa Abiliana nga si Roberto Litaba Ram. So mani super so good mo aga sitwasyon diri sa Abiliana School dili nga adlaw nga Martes sa tuig nga pagalinaw human usab nga dunay nahitabo nga shooting incident dito sa Tacloban City. Live and report diri sa isgutan nga lugar alang sa Bantay Balita ngayon sa El Nuevo Bantay Radio. Kini si Phil Asinjente. Bantay Balita. Daghang salamat Phil Asinjente sa imuhang report. Nanukad live and direct sa Abiliana National High School. Mayong buntag, mayong pagpaminaw. Brother Junel Ralio Solon. Shout out sa Dani Castor, Binang Morena, Mondonedo ni Rodsel Omeres. May good morning sab. May piloto apas. Arita sa ito mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Nanawagan karon si Senador Ruben Padilla nga hisgutan pag-usab sa Senado ang balaod nun nga ipaubos sa 10 anyos ang minimum age of criminal liability pinaagi sa pag-amendar sa Juvenile Justice and Welfare Act. Mibalik ang maong isyu human sa insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban kagahapong adlaw diin dunay minor de edad nga mga nalambigit. Tungod niini, gisugyot ni Senador Padilla ang posibilidad sa pagpahigayon og special session aron dayon matuki ang mga balaod nun ug uban pang mga lakang nga may kalabutan sa kriminal nga tulubagon sa mga kabataan ilawom sa balaod. Matud sa Senador, kung nagsugod na pag-usab ang Pilipinas pag-atubang og mga insidente sama sa school shootings ug maong isyu angay nang hatagan og seryoso og dali nga pagtagad. Bantay Balita. Bisan pa man sa pagpili og bag-ong Senate President, nagpabilin ang heightened alert ang security measures sa Senate of the Philippines suma ni Alfred Corpus. Matud ni Corpus nga nagkasabot ang Senate security, mga security agencies ug ang Armed Forces of the Philippines nga ipadayon ang hugot nga pagbantay sa seguridad sud sa Senado. Dugang paniini, ang posibleng dugang mga security measures magdepende sa kahimtang sa pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga gikatakdang sugdan karong Hulyo 6. Gilauman usab sa mga otoridad nga adunay mga rally ug demonstration sa gawas sa Senado atol sa maong proseso. Bantay Balita. Gibutyag ni Senador Ruben Padilla ang mga minorya sa Senado mututol kon si Francis Escudero ang mo-preside sa impeachment trial batok kang Sara Duterte. Matud pa ni Senador Padilla alang kaniya, mas angay nga ang Senate President gyud ang mahimong presiding officer sa moong impeachment trial. Iyang gipasabot nga ang iyang interpretasyon sa konstitusyon ang Chief Justice lamang sa Supreme Court of the Philippines ang mo-preside kung ang gi-impeach mao ang presidente. Samtang kung vice presidente o ubos pa nga opisyal ang Senate President gyud ang angay nga mo-preside, matud pa ni Senador Padilla. Bantay Balita. Nagpagawas og pamahayag si Senador Francis Pangilinan nga nagkondina sa insidentes pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban ug mipadayag sa iyang lawom nga
pakikiramay sa pamilya sa mga biktima. Dugang panini nanawagan ang senador sa husto ug patas nga pagtuman sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Gihimug-atan niya nga gawa sa posibleng tulubagon sa mga minor de edad. Kinahanglan usab susihon ang posibleng responsibilidad sa mga ginikanan o guardian kung adunay mapamatud-an nga pagpabaya. Si Pangilinan usa sa mga nag-unang autor sa Republic Act number 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Bantay Balita. Alas 7:47 sa Kabuntagon. Gibutyag ni Renato Bantug Jr. nga si Sherwin Gatchalian ang mo-preside sa pagsugod sa impeachment trial nga gikatakda sugod karong Hulyo 6. Suma kang Bantug isip kasamtangang Senate President si Gatchalian ang maglingkod isip presiding officer sa pag-abli sa impeachment proceeding sa Senado. Padayon nga gipaabot sa publiko ang dugang nga opisyal nga mga pahibalo kabahin sa schedule ug pamaagi sa maong impeachment proceeding. Bantay Balita. Gipasakop ni Ralph Recto ang motion for reconsideration nga gisangat sa grupo sa mga doktor ug abogado human gibasura sa Office of the Ombudsman ang reklamong may kalabutan sa giingong pagbalhin sa 60 bilyones ka pesos nga pondo sa PhilHealth. Ang motion for reconsideration nagtinguha nga usbon o reviewhon pag-usab ang desisyon sa Ombudsman o hisgutan pag-usab ang mga isyong gilatid sa reklamo. Alas 7:49. Usa ka Filipino-American nga nurse nga si Maricel Cambry Yuki, lumad nga taga Tugigaraw, Cagayan, nagpuyo sa Las Vegas, Nevada. Gipasakaan og kaso sa Houston ni adtong Hunyo 18 tungod sa giingong pagduma sa usa ka dakong healthcare fraud scheme nga naglambigit sa giingong 906 milyones dolyares o kapin 51 bilyones ka pesos nga fraudulent claims batok sa mga government-funded health insurance programs. Suma sa mga prosecutor sa Estados Unidos, si Yuki ug ang ihang mga kauban giakusahan sa pagsumiti sa giingong malimbungon nga mga reimbursement claims ngadto sa Medicare ug TRICARE tali sa Oktubre tuig 2023 ug Abril tuig 2026. Gikatahong nakadawat ang maong operasyon ug kapin 297 milyones dolyares nga bayad. Giingon usab sa mga otoridad nga ang giingong kita gigamit sa pagpalit og mga mahalon nga kabtangan lakip ang mga luxury vehicles alahas real estate ug usa ka beach resort sa Santa Ana, Cagayan. Bantay Balita. Human sa insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School kaghapong adlaw, gimando sa Tacloban City Government ang hugot kapag patuman sa curfew alang sa mga minor de edad. Ang curfew magpadayon gikan alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa buntag. Gipahibalo usab sa pagpalig-on sa Tacloban City Police Office ang Police Visibility ug Regular Patrol Operation sa San Jose District ug uban pang importanteng pampublikong lugar lakip ang Sangyawan Grounds. Isip kabahin sa gipataas nga seguridad, dili na tugutan ang mga minor de edad nga makasulod sa Sangyawan Grounds gawas kung kuyugan sa ilang ginikanan o legal nga mga guardians. Gihangyo sa mga otoridad ang publiko nga mutuman sa mga lakang aron mapalig-on ang kaluwasan sa komunidad samtang nagpadayon ang investigasyon sa natahabong trahedya. Bantay Balita. Alas 7:51. Good morning, DJ Noy. Watching from Tuburan, Cebu. Dakong oil price rollback epektibo karong adlaw. Gianunsyo sa Department of Energy ang dakong rollback sa presyo sa produktong petrolyo nga epektibo karong adlaw. Gilaumang rollback ang presyos gasolina nga muubos og 3
90 hangtod 5.90 matag litro. Samtang ang diesel 9 pesos o 4 centavos hangtod 11 pesos o 4 centavos ang kunhod matag litro. Matud pa sa Department of Energy, magkalahi ang insaktong rollback depende sa matag oil company. Ang maong pagkunhod sa presyo gilauman nga makahatag og kahupayan sa mga motorista, mga transport operator ug mga konsumidor nga naapektuhan sa taas nga presyos lana sa miaging semana. Bantay Balita. Arita sa to ang balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. May pahibalo si Keir Starmer nga mo resign siya si Prime Minister sa United Kingdom ug leader sa Labour Party nga nagtapos sa kapin duha ka tuig niyang pagpangu sa gobyerno. Nagpahibalo siya nga magpabilin sa katungdanan hangtod mapili ang iyahang mupuli. Ang iyang desisyon misunod sa nagkataas nga presyur sulod sa iyang partido human sa dagkong kapildihan sa Labour Party sa baguhay nga lokal nga eleksyon ug sa nagkakusog nga pagsaway sa iyang liderato ug mga pulisiya. Gilauman nga magsugod ang proseso sa pagpili sa bagong lider sa Labour Party sa umaabot nga semana diin si Andy Burnham ang gikonsiderar nga paboritong mupuli kang Starmer. Bantay Balita. Usa ka kusog nga pagbuto og sunog ang giingong nahitabo sa usa ka liquefied natural gas sa usa ka processing facility didto sa Qatar. Base sa inisyal nga taho, 54 ka mga tao ang naangol, samtang 18 pa ang padayon gipangita human sa gingong internal explosion sa Ras Laffan Industrial City. Ipakatap dayon ang Qatar International Search and Rescue Group aron sa pagpangita og pagluwas sa mga nangawagtang. Suma sa Qatar Ministry of Interior, ang inisyal nga hinungdan sa insidente giingong may kalabutan sa usa ka technical malfunction. Wala pa usab kini magpagawas og dugang detalye bahin sa kahimtang sa mga nasamdan. Gipahibalo usab sa mga otoridad na walay natala nga gas leak gikan sa pasilidad nga mahimong hulga sa kaluwasan sa publiko, samtang nagpadayon ang investigasyon aron matino ang insaktong hinungdan sa maong pagbuto. Bantay Balita. Alas 7:55, may pagtanaw, may pagpaminaw, Jag Cavalida. Arita sa ato ang palahi nga balita. Di babay na dakpan human sa giingong wa mobayad pagpariban. Nadakpan ang 41 anyos nga babay human siya giingong wa makabayad sa serbisyo sa hair reband sa usa ka salon sa Manila. Base sa investigasyon sa Manila Police District, alas 5 sa hapon niadtong Hunyo 20, dihang misuod ang babay sa usa ka salon sulod sa mall sa Dagupan Street didto sa May Tondo. Apan human mahuman ang serbisyo na diskubrihan sa salon nga giingong wa kini siya ikabayad. Tungod niini idala sa security office sa mall sa o gi-turnover sa mga kapulisan na responde sa maong insidente. Ang mga otoridad nagpadayon sa pagproseso sa kaso subay sa balaod. Wa na human nagriban. Alas 7:56 arita sa ato ang balita sa sports. Naka-recover gyud ang Team Spain gikan sa makadismaya kaayong unang duwa. Diin ang dakong team napakyas pag-score sa usa ka goal batok sa Cape. Sa ilang duwa batok sa Saudi Arabia, bibaos ang Spain. Gilubong sa Spain ang Saudi Arabia. Gisiruhan pod. So nakakuha og score nga 4-0. Sa unang napo ka minuto sa duwa ang 18 anyos nga teenage sensation nga si Yamal naka-score og slide shot
sa assist ni Michael Oyarzabal. Kini ang unang World Cup goal sa karera sa Batanong Barcelona. Gisundan sa Spain ang goal sa wala pang ika-25 nga minutos. Samtang si Oyarzabal naka-score og duha ka sunod-sunod nga goal sulod lamang sa 3 ka minuto. Arita sa to ang balita sa kahimtang sa panahon. Nag-umido ang panahon rumuntaga mga higala na. Bagyong Francisco padayong gimonitor. Laing low pressure area na sigpatan sa Philippine Monitoring Domain. Padayon nga gibantayan sa pag-asa ang lihok ni Typhoon Francisco samtang magpabilin kini sulod sa Philippine Area of Responsibility (CONPAR). Base sa weather bulletin, samtang namatikdan usab sa pag-asa ang usa ka low pressure area sud sa Philippine Tropical Cyclone Monitoring Domain nga adunay medium chance nga mahimong usa ka tropical cyclone sud sa 24 oras. Giawhag ang publiko ilabi na ang mga residente sa mga lugar nga posibleng maapektuhan padayon nga subayon ang opisyal nga weather bulletins ug mga advisories gikan sa pag-asa. Mag-andam alang sa posibleng kusog nga uwan, hangin ug pagbaha ug pagdahili sa yuta. Sundon ang mga pahimangno sa lokal nga kagamhanan ug disaster responses. Ang atong balita sa lakat sa panahon mo ay hingpit nga nagkumpletos linyadas ato ang mga balita. Nining ato ang tulumanon Bantay Balita ngayon. Nining adlawng Martes, Pitsa 23 buwan Sunyo. Sangan sa kritibuk ang Persas Bantay Radio Cebu. Pinanguluhan sa ato ang CEO, Engineer Gigi Sanchez. Inabaga ni Atty. Miko Sabaliero. Atong technical partner sa ato ang Masters Control, Kenon Senisa. At ang imusunod ang programang Newsline uban ni Sir June Carillo. Inilang hapon ninyong ubos nga lagad sa kahanginan. Ramsa lang hapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, maayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.